lahat. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Kumusta na po tayong lahat? Excited po ba kayo ngayong umagang ito? Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, gusto ko pong i-welcome ang lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay sa live stream na ito sa iba't ibang panig po ng mundo. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood at ako'y naniniwala na Diyos ay may magandang gagawin sa buhay po ninyo. Magpatuloy lang po kayo sa Panginoon. At kung kayo naman po ay first time lang nanonood sa live stream na ito at nais niyo pa pong lumago at patuloy na madagdagan pa ang kalaman patungkol sa salita ng Diyos at gusto din po ninyo ma-inspired at patuloy na makatanggap ng kalakasan buwan sa kanyang salita, you can visit my official YouTube channel. Pumunta lang po kayo sa YouTube, search niyo po yung pangalan na Cleo Rojas. Then, manood po kayo ng mga videos doon. Mag-subscribe po kayo. Just hit the subscribe button and notification bell below para ma-notify po kayo sa mga na-upload ng mga videos doon. At kung gusto niyo naman pong matulungan ng fundraising project ng Gisda United One Church, don't skip the ads. Okay po? Maraming salamat sa inyong mayamang biyaya ng Diyos. At sa oras na ito, tayo ay muli magpatuloy sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. So, samahan po ninyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. At ito po ay mababasa natin sa aklat po ng Proverbs. Proverbs chapter 22, verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Sabi ni King Solomon, sa kanya pong kawikaan na sinulat, mas mainam daw pong piliin, mga kapatid, ang magandang pangalan kaysa sa mga kayamanan at mga material na bagay dito sa mundong ito. At ngayon pong umagang ito, mga kapatid, ang pamagat ng mensahe na aking pong i-share sa bawat isa po sa atin ay aim for a good name. Sabihin niyo po sa inyong mga katabi, let's aim for a good name. Hangarin natin ang magkaroon ng malinis, mabuti, at maayos na pangalan. Bakit kinakailangan tayo ay mas higit nating pahalagahan at i-desire na magkaroon po tayo ng magandang pangalan? Kaya nga, Pastor, ang aking mga anak, nakahanda na ngayon ng pangalan. May mga letters A, yun ang umpisa, o kaya letter F. Hindi po yung ganong pangalan ang aking tinutukoy. Kahit po ang inyong pangalan ay Perfecto Juancho Kaluntoy, pero kayo po ay nagtataglay ng magandang katangian, attitude, ay higit pa po ang inyong pangalan sa sinumang tao na may magandang title, pero ang kanya naman pong buhay ay hindi maayos. Ang sabi ng Biblia, higit daw pong mainam na piliin ang magandang pangalan kaysa anumang mga material na bagay. Mahalaga na meron po tayong mga pera, mahalaga meron tayong kayamanan, napakahalaga na meron po tayong mga lupain, napakahalaga na meron po tayong mga ari-arian. Pero higit sa lahat, nasabi po ng Biblia, kung tayo po ay papipiliin sa dalawa, kung alin ang number 1, kasi meron namang number 1, number 2, number 3, number 4. Ang ilagay mo dapat sa number 1 ay yung magkaroon ka ng malinis sa pangalan. Bakit po? Sapagkat kahit saan ka pumunta, dala mo ang iyong pangalan. Minsan nga, wala ka pa doon sa lugar na pupuntahan mo, nauna na yung pangalan mo sa iyo. Kung tatanungin po ninyo ang inyong po sarili, o kung tatanungin ko po kayo ngayong oras na ito, kapag nababanggit kaya ang iyong pangalan, ano ang nasasabi ng mga tao patungkol sa iyo? O ano ang sinasabi ng ibang tao patungkol sa iyo kapag naririnig nila o nababanggit ang iyong pangalan? Bakit kinakailangan magkaroon po na tayo nito? Lalo na ngayon, pusong-puso yung mga pagbibusiness, mga online selling, at mga kung ano-ano pa. Mga kapatid, ang number 1 asset po natin ay walang iba kundi yung ating pong pangalan. Sapagkat kung ang ating pong pangalan ay sira, kahit gaano pa ka-quality o maganda ang mga produkto na ating i-offer sa ibang mga tao, ay palagay ko baka hindi sila bibili dahil ang iyong pangalan ay hindi maganda. Kapag narinig ba ng ibang tao ang iyong pangalan, sila po ba'y nagsasaya, sila po ba ay natutuwa, o kapag narinig kaya ng iba yung pangalan ni sila tumataas ang kilay at bigla sumisimangot? Ngayon, mga kapatid, ang pagkakaroon po ng maayos at magandang pangalan ay it takes time. Hindi po ito nadidevelop agad ng overnight.
kinakailangan natin mag-spend ng time gumawa ng mga mabubuting bagay upang magkaroon po tayo ng maganda at maayos na pangalan. Tulad po ng mga kilalang mga establishments, mga business, alam nila kung gaano kahalaga ang pangalan. Katulad ng mga kilala natin mga food chain, pinapahalagahan po nila ang pangalan. Sa totoo lang, kapag po kayo bibili ng kape sa palengke, yan po ay mura lamang. Pero pagka ang kape dinala na sa Starbucks, nagmamahal ng kape. Anong pinagkaiba ng kape na pinili mo sa palengke at pinili mo sa Starbucks? Parehas din naman ang lasa eh. Parehas din naman may pait. Kape baraka pa ngayon. Mura lamang po yun. Pero pagdating po sa Starbucks, yung 1 kilong halaga ng kape na bibili mo sa palengke, yung presyo ng 1 kilong kape ay presyo na ng 1 kutsara. Bakit ganun? Kasi po, ay dahil mayroon pong pangalan. Nagmamahal ang isang produkto o ang isang pagkain dahil doon sa pangalan na nakalagay. Bakit sa pangalan tumitingin ang mga tao? Sapagkat, kita nyo, pagka may maayos na pangalan po tayo mga kapatid, doon ibabase ng mga tao kung hanggang saan sila magtitiwala sa atin. Ang pangalan mga kapatid, yan ang number 1 asset na dapat nating pag-ingatan, dapat nating pahalagahan, at huwag nating hayaan na ito po ay masira. Sapagkat kapag nasira ang ating pangalan, mahirap tayong magtiwalaan. Now, ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid is how to have a good name. Paano po ba tayo magkaroon ng maayos na pangalan? Even si God, pinoprotektahan ni Lord ang kanyang pangalan. Pag binasa niyo po yung Exodus chapter 20 verse 7, sabi po doon, do not put the name of the Lord in vain. Bakit? Ayaw ng Lord na masira ang kanyang pangalan. Isaiah chapter 48 verse 11, sabi niya doon, hindi ko hahayaan na madusta o dustain ang aking pangalan. So ang Lord pala, ayaw din niya na ang kanyang pangalan ay masira. Sapagkat naandoon sa pangalan, nakabase kung paano magtitiwala ang tao sa iyo at hanggang saan sila magtitiwala sa iyo. Pagka tinignan po ninyo, mga kapatid, yung pong mga pangalan, yan po ay magpapaalala kung sino ka. Halimbawa, kapag narinig po ninyo ang pangalan ni Steve Jobs, ano agad ang unang-unang ninyong naaalala? Naalala nyo agad yung Apple, iPhone. Kapag naman po narinig po ninyo ang pangalan po ni Bill Gates, ang naalala nyo po agad, Microsoft. Sa mga men of God naman, pag nabanggit po natin yung pangalan halimbawa ni Art Gonzalez, anong naisip nyo agad? Deliverance, di ba? Kapag nababanggit po ang pangalan, halimbawa ni Pastor Jess, anong naisip niyo agad? Lain, di ba? Pag nabanggit po ang pangalan ni Atong Ang, anong napasok sa isip niyo agad? Gambling, di ba? O kaya pansinin niyo, nakatago sa pangalan mo kung ano ang magiging katawagan sa iyo. Kapag sinabi po kasi natin mga kapatid na good name talks about your character, your reputation, at saka po credibility and testimony. So kapag pinag-usapan po natin yung name, nakapaloob po diyan yung reputation, credibility, at saka po yung testimony and character. Kapag ka hindi maayos ang iyong pagtotoo, kapag ka hindi maganda ang iyong character, sira ang iyong credibilidad at ang iyong reputasyon sa mga tao, ibig sabihin yan, sira ang pangalan mo. Ano ang dapat natin gawin? How to have a good name. Una, to have a good name is a matter of choice. It's a matter of choice. Di ba sabi ng Biblia, pansinin nyo, Proverbs chapter 22 verse 1, mas mainam na piliin ang maayos, maganda, mabuting pangalan kaysa sa mga material na bagay dito sa mundo. Dahil kahit magkamal ka ng limpak-limpak na pera, kung sira naman ang iyong pangalan, ang iyong reputasyon, ang iyong credibilidad, at sira ang iyong patutuo, yung lahat ng meron ka ay, yung lahat ng yun ay mawawala na parang bula. Pero kung meron kang maayos at magandang pangalan, kahit wala ka ngayon, yung magandang pangalan na taglay-taglay mo, yun ang magdadala ng pagpapala sa iyong buhay. Sapagkat good name attracts blessings. Good name attracts more blessings.
kita ninyo, no, yung mga produkto na may pangalan, ang mamahal, mag-invite kayo ng speaker na hindi kilala ang pangalan, cheap ang bayad. Mag-invite kayo ng mga speaker na kilala, lalo na may title, at marami po silang mga accomplishments. Ang taas ng mga rate nila. Dahil na-build up po nila yung pong kanilang name. Yung inyong pong name, yan po ang number 1 na produkto, ng produkto ninyo na i-offer sa ibang tao. Naalala ko po, meron po akong kasama dati. Dumaan po kami sa isang tindahan para bumili po ng frozen food. Ito po, true to life story. Ngayon, bago siya bumili, chinika-chika muna niya yung nagtitinda. Ngayon, nung nabanggit niya, nung nagtitinda, kung sino yung nagsusupply sa kanya, ng frozen food na yon, biglang nag-withdraw na lang siya at hindi na bumili. Dahil kilala nung buyer kung sino ang ugali at ano ang testimony o anong klase ng uri ng pagkatao yung nagsusupply sa kanya ng product na yon. Kaya nag-back out siya, hindi na lang bumili. Kita ninyo, kahit gaano kasarap ang produkto mo na ibinibinta sa online, kahit gaano pa ka-quality yung itinitinda mo, pero kung hindi maganda ang iyong pangalan, kapag sinabi nating name, it talks about your character, your reputation, your credibility, and testimony, ano po ang mangyayari? Yung mga tao ay tatamangan sila ng bumili ng ini-offer mong product. Alam mo kung bakit? Kasi ang unang-unang product, primary product, na yung ini-offer sa tao ay hindi yung produktong ibinibenta mo sa online, kundi mismo yung iyong pangalan, yung iyong credibility. Kasi pag sinabi natin pangalan, ay tumutukoy yun sa iyong reputation, character, tumutukoy din yun sa iyong credibility, at tumutukoy din yun sa iyong testimony. Kaya kung siraan yung pangalan, ibig sabihin niya, siraan yung reputation, siraan yung credibility, siraan yung testimony, at hindi maayos ang iyong character. Mas piliin natin ang magkaroon nito. Huwag nating ipagpalit ang kayamanan doon sa ating pangalan. Di baling hindi kumita ng malaki, huwag lang masira yung pangalan. Kumita ka nga ng malaki, ng limpak-limpak, pero ang nakasalalay naman doon ay yung pangalan ay masisira. Tandaan mo, ang material na bagay, pwedeng mawala yan overnight, isang iglap. Pero kapag meron kang magandang pangalan, maraming opportunity na naghihintay sa iyo in the future. Kapag meron kang maayos at magandang pangalan. Kaya kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang company, huwag mong hayaang masira ang iyong pangalan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng maayos. Ang ginagawa po ng iba, para po ang pangalan po nila ay mapaganda, ay sila po'y maninira ng kanilang kapwa para gumanda ang kanilang pangalan. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, what you sow, you will reap. Para pagandahin natin ang ating pangalan, you don't need to destroy others people's name. Hindi mo kinakailangang siraan ang pangalan ng ibang tao para pagandahin mo lamang ang iyong imahe o ang iyong pangalan. Ano ang gagawin natin para gumanda ang mga pangalan natin? Ang pangalawa, mga kapatid, to have a good name is by adding more value on it. We must add value to our name. Paano magkakaroon ng value itong ating pangalan? Sabi ko nga po, mga kapatid, kanina, kapag ang iyong pangalan ay maayos, mas mataas ang iyong rate. Kapag sira ang iyong pangalan, bababa ang iyong rate. Bakit ang Jollibee ay ang taas ng bayad sa franchise? Maabot ng billion. Bakit yung Max, ang taas ng kanilang bayad pag nag-franchise? Bakit yung kay Mang Max, walang bayad ang franchise? Bakit yung Kenny Rogers, ang mahal ng bayad ng kanilang franchise? Bakit yung pinaka-Roger, walang bayad ang franchise? Ay dahil sila po ay nakapag-build ng maganda at maayos na pangalan. So, ganun din sa ating buhay, mga kapatid. Kaya, kahit na ikaw ay maraming mga natapos, graduate ka na kung anumang G, pero kung hindi maayos ang iyong reputation, hindi maganda yung character, sirain testimony, wala pa rin mag-hire sa iyo. Ngayon, kung tayo mga kapatid ay nagdi-desire na ang ating pangalan ay gumanda at magkaroon ito ng value, tatlong mahalagang bagay ang pwede natin gawin to add more value
in our name. Para naman bumango ang ating pangalan. Gusto mo bang bumango ang iyong pangalan? Isprayan mo ng kulon para bumango. Hindi yun eh. Hindi yun ang way para bumango ang iyong pangalan. Ikaw ay magsisipsip sa iyong amo o magsisipsip ka sa mga matataas na opisyal o ikaw ay kunyari mag-aabuloy, magiging matulungin kunyari. Hindi ho yun ang way para bumango ang iyong pangalan. Yun tinatakpan mo lamang ang iyong pangalan para maging maganda. Pero, una, para ang pangalan natin ay magkaroon dito ng value. Number one, ito po, be in relationship with Christ. You must be in relationship with Christ. Kapag tayo ay nakipag-partner sa kung sinong mga tao, lalo na po doon sa mga tao, mga liko ang buhay, may kasabihan tayo, di ba? Sabihin mo sa akin kung sino yung mga kabarkada mo, nasasabihin ko kung sino ikaw. Ginigage nila ang iyong pagkatao base doon sa sino yung sinasamahan mo lagi. Gayon din naman, mga kapatid, tayong lahat, we are not perfect. Marami tayong mga mistakes na nagagawa sa buhay. Marami tayong mga pagkakamali. Marami tayong mga nagagawang mga kapalpakan. Siguro nung kayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, master natin ang gumawa ng mga likong bagay, gumawa ng pandaraya, lalo na sa pagtatak sa BIR. Diba? Ginagawa lahat yan. Pero nung ikaw ay makakilala na sa Panginoon, si Christ yung naninirahan na sa iyong buhay. Kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo at tinanggap mo na si Lord as your personal Savior ng iyong buhay, si Lord ay tumira na sa iyo, nasa sa iyo na si Christ. At kung nasa iyo na si Christ, meron ng value ang buhay mo at pati ang pangalan mo. Kaya nga ang tawag na sa iyo ay hindi na ka na tinatawag na kung sinong tawag sa dating manginginom o si basakulero. Ang tawag na sa iyo ay Kristiyano. Nakadikit na sa iyo ang pangalan ni Kristo. Kaya di ba dati budget ka sa mga tao, ngayon tinitingnan ng company na in-applyan mo yung resume, may nakalagay ng Christian, it means you are connected with Christ. Kahit paano, nabigyan ka ng pagkakataon, ay sige, hire ka na. Kung makita yung pangalan ni Christ. Ngayon, nasa sa na yung pangalan ni Kristo, kailangan ingatan mo na ito bilang Kristiyano. At kung hayaan na ito ay masira, yung iyong pagiging partner ni Christ. Ang sabi po doon sa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, ibig sabihin, tayo, noong makipag-partner tayo kay Christ, binago ang ating buhay. Yung sira nating reputasyon, credibilidad, sirang patotoo, ni-repair yun ni Lord. At yung po pagkakaroon ng relationship kay Christ is not one-time experience. Hindi po, ito po dapat ay tuloy-tuloy. Na habang ikaw ay nakikipag-partner kay Christ, ay patuloy niyang nililinis ang iyong pangalan at inaayos. Pagka po inyong binasa ang kasaysayan po ni Abraham, si Abraham hindi po dati Abraham ang pangalan niya. Abram. Sa Abram, nakadikit po yung pangalan na pagiging idolater, pagiging sinungaling niya, at kung ano-ano pa mga pangalan na nakadikit sa kanya. Pero nung siya ay sumunod sa Panginoon, ma-encounter niya si Lord, nagkaroon siyang malalim na relasyon kay Lord. The Lord changed his name from Abram to Abraham. It means Father of Nations. Kaya dito natin makikita mga kapatid, kapag ka pala ikaw ay nasa Panginoon, pangit man yung iyong pangalan na dati, pero kapag ka nagpatuloy sa Panginoon, mabubura na yung mga pangit sa iyong pangalan at ito'y gaganda dahil ikaw ay connected na kay Christ. How about Jacob? Mas matindi po si Jacob dahil kahit saan siya pumunta, taglay-taglay niya sa pangalan niya, yung karakter niya. Kasi, kapag sinabi po kasi natin mga kapatid na name, ang name ay hindi lamang po ito tumutukoy sa karakter ng isang tao, kundi ito din ay nagpapakita o nagsasabi dun sa ating God's assigned destiny. Halimbawa, katulad po nga ni Jacob, bakit siya pinangalanan ng Jacob? Ang ibig sabihin po ng pangalan ng Jacob ay he deceived. Kaya dahil yun ay nakatatak na sa pangalan niya, yun kasi siya eh. Dinisip niya ang kanyang ama, dinisip niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid. So ano ngayon ang nangyari? Nagmanifest sa kanya yung pangalan niyang Jacob.
Pero alam niyo po, nung ma-encounter niya si Lord, anong nangyari? The Lord changed his name from Jacob and he became Israel. Kailan yun? Nung ma-encounter niya si Lord sa Peniel. How about Peter? Ano ba pangalan ni Peter dati? Ang pangalan niya, Simon. Pabago-bago ng isip, pabigla-bigla. Pero nung isama siya ni Andrew kay Jesus, kasi nung makilala ni Andrew si Jesus, isinama naman ni Andrew yung kanyang kapatid na si Simon. At ano sabi po sa kanya? From now on, your name will no longer be Simon but Cephas. Pag sinabi mong Cephas, it means rock. It means strong. Ibig sabihin, hindi ka na magiging pabago-bago. Dati nun, pabago-bago ka ng desisyon, paiba-iba, atras na bate, urong sulong. But beginning today, your name will no longer Simon, but Cephas, or Peter, or Rock. So ano po ang makikita natin dito mga kapatid? Kapag ang isang tao na-encounter niya si Lord, nababago ang kanyang pangalan. Si Pablo. Si Pablo lang naman po isang persecutor na mayabang at pinagmamalaki niya palagi yung kanyang mga natapos. But the Lord showed Himself to Saul. Ano po ang nangyari? Siya po ay persecutor ng church at siya po ay may mga ipinapatay, mga ipinakulong ng mga Kristiyano para i-deny po si Christ. Pero ang Panginoon hindi na natuwa sa kanya. Nung siya po ay papunta na sa Damascus para kanyang ipakulong yung mga Kristiyano, nag-appear sa kanya si Lord. At tinawag siya ni Lord. At alam niyo po, from that moment, the Lord changed His name. Mula sa pagiging Saulo, pinangalan ng Panginoon na Paul. It means gentle spirit. So dito natin mapapansin na kapag ang isang tao na-encounter niya si Lord, nababago na ayos ang kanyang pangalan. Kaya, sabi ni Paul, kaya niya nasabi yung 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old have passed away, and the new things have come. Kaya meron ka na ngayong bagong pangalan, nung nakakilala ka na sa Panginoon, kaya binurano ng Panginoon kung meron ka mang dumi sa iyong pangalan. Nilinis ka ng Panginoon, hindi lang yung pangalan mong nilinis, pati pagkatao mo, pati buhay mo, patuloy ang nililinis pa ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin, magliwanagan tayo. Sabi ng Isaiah 1:18, kaya naman kayo karumi, kayo igagawin kong busilak sa kaputihan. Kayo aking papuputiin. So kung sira ang pangalan mo, hindi mo kinakailangan manira ng ibang tao para bumango ang pangalan mo. Kung sira ang pangalan mo, ang kailangan mo lang gawin, you must go back to your Creator at iparepair mo ang iyong buhay, iparepair mo ang iyong sarili, at siya ang bahalang magbugas kung ano yung damage o ano yung dumi na nangyari doon sa iyong pangalan. Yung pagiging connected natin kay Christ, ito ang magpapaayos at magpapaganda ng ating mga pangalan. Ngayon, dahil connected ka na kay Christ, huwag nating hayaan na yung pangalan na ni Kristo na idinikit sa atin ay muling masira o muling madumihan. Kaya ang mga tao ay magtitiwala sa iyo dahil si Kristo ay kasama mo. Kaya nagkaroon ng value ang iyong pangalan dahil si Kristo ay nananahan sa iyong buhay. Are you following me? May value ka na ngayon. Let me give you some example. Kapag ka po kayo ay bumili ng lupa sa isang lugar kung saan ay hindi naaabot ng mga tao o medyo pabaryo ng kaunti. Mababa lang po ang value ng lupa pag bibili ka sa mga baryo, di ba? O sa mga building. Mababa lang yun. Pero kung yung lupa po ninyo, mababa ang value, after 1 year, yung katapat ng lupa ninyo binili ng SM, anong mangyayari doon sa lupa ninyo na binili ninyo ng 100 per square meter? Yung katabi ng lupa ay binili bigla ng SM. What will happen? Doon sa iyong lupa, biglang tataas ang value. Bakit? Kasi dinikita ni SM yung lupa mo, kaya biglang tumaas ang value ng iyong lupa. Do you get the point? Dati, ang pangalan natin, walang value. Buhay natin, walang value. Pero nung nanirahan si Kristo sa iyo, nagkaroon ng value ang buhay mo. Amen? Kaya huwag mo hahayaan na yung value ng iyong pangalan ay bumaba. So kapag ka dinisconnect mo ang iyong sarili kay Christ, bababa ang iyong value. Pero kapag ka ikaw, as long as you are connected at nagpapatuloy ka sa Panginoon,
ang value ng buhay mo, ng pangalan mo, ng sarili mo, pataas ng pataas ang iyong value. Pataas ng pataas ang iyong rate. At ikaw ay pagpapalain ng Diyos because of that. Secondly, that I will share to you, para po mag-increase ang value ng buhay natin at maging ang ating pangalan, do good things and stay away from evil. Do good things and stay away from evil. Pag binasa niyo po, mga kapatid, yung 2 Timothy chapter 2 verse 19, binanggit ni Paul kay Timothy, let anyone names the name of the Lord depart from evil. Sabi niya, let anyone names the name of the Lord depart from evil. Mga umatang sa pangalan ng Panginoon, tayo nakadikit na kasi sa atin ang pangalan ng Panginoon, Kristiyano ka na, kumikilala ka na kay Lord. Ngayon, anong gagawin mo? Next step, kinakailangan mo lumayo sa masama. Ngayon mga kapatid, hindi natin ito dapat paghiwalayin. Do good things and depart from evil. Katuwiran ng iba, bakit ako sisitahin sa aking maling ginagawa? Ako naman ay nakakatulong sa aking kapwa. Narinig ninyo na po ba yan? Bakit ako sisitahin sa aking ginagawa? Bakit hindi sitahin yung iba? Ako naman ay tumutulong sa aking kapwa. Wala pong masama mga kapatid sa pagtulong. Napakaganda na tayo tumutulong. Pero higit na napakaganda, yung nakakatulong ka na sa kapwa, legal pa ang iyong ginagawa. Pansinin ninyo, ang marami pong mga tao, diba, they don't care na may ginagawa silang masama o ginagawang illegal. Kasi ang katuwiran naman nila, ako naman nag-iikap po kay Lord. Hindi po ibig sabihin, nag-iipak ka po kayo, illegal po yung inyong negosyo, tapos kayo naman ay nag-iikap po sa Panginoon ng inyong income, ay absuelto na kayo kay Lord. Hindi po ganoon si Lord, mga kapatid. In fact, sinabi nga ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng anumang abuloy sa aking sanktuaryo kung yan ay galing sa hindi mabuti. Bakit yung pinagbilihan kay Jesus nung dinala sa templo, hindi tinanggap ng mga priest? Sapagkat bawal po natanggapin sa templo yung pong mga pera na ito po ay because of prostitution, sa blood money, at saka po yung mga illegal na gawain. Kaya po yung pag nagbibigay, yung mga tao, sinusuri po muna po yun ng mga priest kung saan yung galing, at saka po nila tinatanggap. Sapagkat ito po ay pag-aalay, ay sagrado sa harapan ng Panginoon. Kaya ang minsan, kahit nag-iikaw po naman ako, nagbibigay naman, ba't ganun pa rin? Naggulo-gulo ang aking buhay. Tingnan mo naman, saan ba yung galing? Kung gusto natin gumawa ng mabuti, mas lalong higit ay samahan natin ang paglayo sa masama. It can add more value to our name. Yung po ay magdadagdag ng value sa ating pangalan. Dahil kahit pa po kayo ay matulungin tao, kahit pa po kayo mapagbigay na tao, pero kung ang ginagawa po ninyo ay illegal, it can decrease the value of your name. At maraming mga tao ay masisira at mawala ang tiwala sa inyo. Kaya pansinin ninyo, halimbawa, sa isang kumpanya na mayroong tinanggal, dati silang empleyado because of bad character and bad attitude. Ano ang kasunod na gagawin ng company? You must beware of this person. This person is no longer connected to our company. Bakit sinasabi yun ng kumpanya? Dahil iniingatan nila yung pangalan ng kumpanya nila na hindi masira. Ang dami gano'n, di ba? Umalis na doon sa pinagtatrabahuhan. Pero ginagamit pa rin. Kunyari naniningil doon dahil kasama pa rin at connected. Pero sabihin ng kumpanya, this person is no longer connected to our company. Beware of that person. Bakit? Sapagkat pinuprotektahan ng mga company ang pangalan ng kanilang kumpanya. Ganon po, mga kapatid, kahalaga ang pangalan. So we must protect our name. Protektahan mo ang iyong pangalan. Yan ang iyong asset. Number one asset na dapat mong protektahan. Yung iba po, mas pinapahalagahan nila ang pera, ang kayamanan, kaysa sa kanilang pangalan. Ay hindi nila alam na mas valuable at mas mahalaga yung pangalan kaysa kayamanan. Yun naman ang sabi ng Biblia. Ang sabi po ni Peter, doon sa 1 Peter chapter 4 verse 15 to 16, huwag nawa na kayo'y maparusahan o makasuhan dahil sa kayo'y gumagawa ng kasamaan. Sumasamba sa Diyos-Diyosan o pakialamero sa buhay ng ibang tao o gumagawa ng hindi tama o sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Pero kung kayo ay maparusahan, dahil sa kayo ay naglilingkod sa Panginoon, nangarap kayo ng Ebanghelyo, eh kayo nakulong dahil sa pag-preach o dahil sa pag-deliverance, eh, nakulong kayo o kayo ay naparusahan, ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So yun po ang sabi ni Peter doon sa kanyang congregation. Huwag nawa na kayo ay makasuhan o huwag nawa na kayo ay makulong o mabilanggo dahil may ginawa kayong masama. May ginawa kang illegal, may ginawa kang hindi tama, o ikaw ay nanggadyo, o ikaw ay merong ninakaw. Bakit? Sapagkat it can destroy a good name. Kaya napakahalaga mga kapatid na ating ingatan at ating pahalagahan yung ating pangalan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, choose a good name. We must choose a good name. Piliin natin ang mabuting pangalan isa ng mga kayamanan. Ito po ang pangatlo na dapat po nating gawin to add more value to our name. Ito po yung pangatlo. Disconnect yourself to the people who do not give value to a good name. Disconnect yourself to the people who do not give value to a good name. Ulitin po natin, how to add more value to our name. Ano po yung number one? You must be in partnership with Christ or you must be in relationship with Christ. Pangalawa, anong dapat natin gawin? Do good things and stay away from evil. Ano mang mga illegal na gawain ay dapat ay itigil mo na. Yan ay magpapahamak lamang sa iyo. Yan ay sisira ng iyong pangalan. At pag nasira ang iyong pangalan, ang hirap nitong establish muli. Kaya pag sira ang pangalan mo, kahit ganda, kanong maganda ng produkto na binibenta mo, walang bibili sa iyo. Bakit? Sapagkat sira ng pangalan mo. Pangatlo, ito. Disconnect yourself to the people who do not give value to a good name. May mga tao po na walang pakialam kahit masira ang pangalan nila o masira ang pangalan ng ibang tao. Basta bumenta lang sila. Basta magkamal sila ng mga limpak-limpak na mga kayamanan. They don't care kung makasira sila ng pangalan ng ibang tao. They don't care kung masira ang kanilang mga pangalan. Pansinin nyo, kung sira ang inyong pangalan, kahit sa bangko, hindi ka makakahiram ng pera kung magninegosyo ka. Kahit Bombay, hindi ka pa umutangin. Markado ka na. May kasabihan po tayo, mga kapatid, na ang isang kain na kamatis, magagandang mga kamatis, at itong isang kamatis na isang kain nito ay halungan mo ng isang bulok na kamatis. What will happen to other kamatis? Lahat ng mga judgment ng mga tao, ala, ay bulok naman yung mga kamatis na yan. Ganon din tayo, mga kapatid. E paano, pastor, yan? Eh, hindi na pala ako makapag-share ng gospel sa mga unbeliever kung i-disconnect ko ang aking sarili sa mga tao. Hindi po yun ang sinasabi ng Bible. Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 5, 9 to 11. Ang sabi ni Paul, do not associate with immoral people. Do not associate with immoral people. Huwag kayong bumarkada, huwag kayong makisama sa mga taong hindi maayos ang ginagawa o hindi maayos ang kanilang buhay. Ngayon, basahin yung verse 10. Ang sinasabi ko, hindi yung mga unbeliever. Di ba sabi ni sa verse 10, hindi yung mga unbeliever na masasama o hindi yung mga unbeliever na mga idolater. Hindi yun yung tinutukoy ko. Hindi yung mga swindler na unbeliever. Di ba sabi? Ang sinasabi ko, yung mga tao na sinasabi, Kristiyano sila, they are always quoting verses from the Bible, pero ang kanilang ginagawa araw-araw, daily routine, ay covetousness, idolatry, at sila swindler, scammer. That is what the Bible says. Hindi doon sa mga unbeliever na, ay talaga naman ganun talaga ang unbeliever, di ba? Anong ina-expect mo kabutihan sa unbeliever ay unbeliever ngayon? Hindi yun. Now, kaya si Jesus, mapapansin niyo bakit si Jesus hindi siya umarkada sa mga pariseo at sa mga eskriba? Because Jesus protecting His name. Ayaw niyang matag ang kanyang pangalan na siya ay kasama ng mga scribe noong araw at saka po ng mga priest noong araw. Bakit? Sapagkat ang ginagawa po ng mga priest noong araw ay puro kalikuan at lihi sa kalooban ng Diyos.
Kaya ayaw ni Jesus na matag ang kanyang pangalan na siya ay kabarkada ng mga iyon. Kaya pansin niyo po, hindi si Jesus pumupunta doon. Siya yung pinupuntahan, pero si Jesus hindi siya pumupunta. Mas pinipili ng Panginoon puntahin yung mga unbeliever. Kaya, do not misinterpret that word or that passage. So, anong kailangan natin gawin? To add more value to our name, we should disconnect ourselves to the people who do not give value to a good name. Anong sabi ng verse 11? Kahit pagkain, huwag kayong makikain. Sabi, huwag kayong kumain sa kanilang mga kapag. Yun ang sabi ng Bible. Bakit? Because they can destroy your name. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya mga kapatid, we must aim a good name. Piliin natin ang magkaroon ng malinis at magandang pangalan higit sa anumang mga kayamanan. Dahil pag mayroon kang maayos na pangalan, yung magandang pangalan, good name, it can open more doors of opportunity and blessing sa iyong buhay. Good name can bring more blessing to your life, to your family. Yung good name na yon, mga kapatid, ang magdadala sa iyo sa tagumpay. And before I end, nasabi po ng Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 3. Anong sabi ng Psalms chapter 1, verse 1 up to 3? Mapalad ang mga tao kung hindi naaakit niyong masasama. Kahit sundan nila ang kanilang mga maling payo at mga halimbawa. Hindi sila sama-sama sa mga tao. Ang hangad lamang nila ay pagtawanan at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Pagkos nagagalak sila na magsaliksik palagi ng banal na aral at ang utos ni Yahweh at siyang binubulay gabi at araw. Sabi ng verse 3, anumang kanilang gawin ay tiyak na magtatagumpay. Whatever he does prospers. Kaya nakapaloob sa iyong pangalan ang iyong tagumpay. So, value a good name. Pahalagahan natin yung pangalan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan na ito ay masira. Kaya, ikaw na nagtataglay ng pangalan ni Kristo, I am telling you, you will experience God's promotion. God's blessing will overtake you. At kung ikaw ngayon na nandirito, ay nasira ang iyong pangalan, o ikaw nanonood ay ang iyong pangalan ay nagkaroon ito ng damage, hindi pa huli ang lahat. Ano kailangan mong gawin? You must be in partnership with Christ. Do good things and stay away from evil. And disconnect yourself to the people who do not value a good name. At ang iyong pangalan ay magiging maayos. At maraming mga tao magtitiwala sa iyo at pagpapalain ka ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa oras na ito. Father, we thank you so much for your message. You remind us, Panginoon, kung ano ang mas higit na mabuting piliin sa panahong ito. Hayaan mo po, O God, na ang bawat lalaki at babae na nagnanais na magtagumpay sila sa kanilang career, help them, O God, to choose a good name. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mapaayos namin ang aming pangalan na hindi ito masira. Kundi ang aming pangalan ay magtaglay ng buhay na patotoo na nagpapakilala patungkol kay Kristo. Lord, marinig pa lamang ng mga tao ang aming pangalan. Sila po ay magre-rejoice. Marinig lamang ng mga tao ang aming pangalan. Sila po ay mabe-bless. Dahil ikaw, Panginoon, ay taglay-taglay namin sa aming pangalan. At ang mga demonyo na mabanggit man lang ang aming pangalan, Lord, they will run away, they will flee, because Jesus is with us. Maraming salamat. Pagpalain mo ang mga taong nanood sa live stream na ito. Sa man nandoon silang panig ng mundo, help them to succeed. Help them to find a solution to their problem. Panginoon, hinihiling ko po na sa oras na ito, ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dumali sa kanilang buhay. Ilayin niyo po sila sa mga sakit at karamdaman. Ilayin niyo po sila sa mga discouragement at walang anumang mga virus o walang anumang mga sakit ang po pwedeng tumalag sa kanilang buhay sapagkat they are covered with the blood of Jesus. Maraming salamat. We give back to you all the glory and praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. God bless po sa inyo lahat.